Danger level na naman ang heat index o damang init sa ilang bahagi ng bansa. Ayon sa Pag-asa, posibleng lalo pa yung tumaas ngayong Abril hanggang sa Mayo. Pati ilang pulis hindi na kinaya ang matinding init at isang lungsod ang nagdeklara na rin ng water crisis. Saksi, si Katrina Song. Kalagitnaan ng turnover ceremony para sa liderato ng PNP sa Camp Crame, nang eskortan mula sa kanilang formation ang ilang nahilong pulis. Ang dahilan, sobrang init. Lampas 40 degrees Celsius ang heat index sa Metro Manila kanina batay sa datos ng Pag-asa. Sa sobrang init, may mga batang nag-swimming sa Baseco Beach kahit ipinagbabawal ng lokal na pamahalaan. Sir, malapit to sa lugar namin. Tapos mainit pa sa lugar namin, kaya dito na kami naliligo. Si Nanay Neneng naman, ang madalas na pagligo ang paraan para mapreskuhan. Di 5 beses maligo. Pag sobra init, ililigo mo na ililigo. Ang iba naman, nasa loob lang ng bahay at nakatutok sa electric fan. Mas mahirap daw kasi lumabas kapag mainit ang panahon. Nasa bahay lang ako. Ang init kasi, sobra hindi ako makahinga eh. Kasi ang hirap kasi pag lumabas ka eh. Sobrang init. Sumampa ngayong araw sa danger level ang heat index sa 9 na lugar sa bansa ayon sa Pag-asa. 4 sa mga yan, nagpapatupad na ng alternative delivery mode ng pagtuturo ayon sa DepEd. Kabilang dyan ang Iloilo City. Epektibo raw mula ngayong araw hanggang bukas para sa mga estudyante sa preschool hanggang senior high school. Posible pa itong ma-extend ayon sa alkalde. Posible ring ma-extend ang suspension ng face-to-face classes sa Rojas City sa Capiz, ayon sa kanilang alkalde. Wala ring pasok ngayong araw pero magpapatuloy sa modular learning ang mga estudyante sa preschool hanggang senior high school sa Bacolod City. Habang sa mga bayan ng Isabela, Ibi, Magalona, Hinobaan at mga lungsod ng Talisay, Bago at Silay sa Negros Occidental. Wala ring pasok sa lahat ng level hanggang bukas. Ngayong araw, wala ring in-person classes sa buong lungsod ng Kabankalan. Ayon sa DepEd Region 6, mahigit 800 eskwelahan ang nagsuspinde ng in-person classes sa Western Visayas. Sa Tantangan, South Cotabato, hindi lang hanggang bukas suspendido ang panghapong face-to-face classes sa lahat ng antas, kundi hanggang April 15. Hindi lang sa mga paaralan, kundi pati sa poultry farm, ramdam ang epekto ng sobrang init. Sa monitoring ng Mangaldan Agriculture Office sa Pangasinan, 1 hanggang 3 manok ang namamatay sa ilang poultry farm sa mga nakalipas na araw. 4 na barangay sa Polangki, Albay ang nirasyonan ng tubig dahil bumaba ang water level sa mga pinagkukunan nila. Ang Cebu City nagdeklara ng water crisis. State of calamity sa 28 bulubunduking barangay. Base sa datos ng Pag-asa, ngayong unang araw ng buwan ng Abril, kapansin-pansin umano ang pagtaas ng heat index sa ilan sa mga probinsya sa bansa. At inaasahan daw na mas tataas pa ito pagpasok naman ng buwan ng Mayo. Mas in-expect natin na mas madami po yung matataas na heat index values this April. Malaking factor din daw ang epekto ng El Nino. Hindi rin daw isinasantabi ang posibilidad na may mga lugar na mapapabilang sa extreme danger category ngayong buwan. Towards May ay mas mag-increase pa po yung temperature natin and yung heat index dahil during May po dumadami na po yung relative humidity natin. And yung relative humidity po, isa po yan sa variable na kailangan or sa pag-measure ng heat index natin. Para sa GMA Integrated News, Katrina Son, ang inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.